Maagang naulila si Celeste sa kanyang mga magulang na magsabay itong dapuan ng sakit. 4 na taon lamang noon si Celeste nang mangyari ang trahedyang iyon sa buhay niya. Mabuti na lamang at naroon sa tabi niya ang ninong Kendrick niya ng mga sandaling yun. Ito ang nag-provide ng lahat ng kailangan sa lamay ng mga magulang. Ipinangako din ito na ito ang magsusustento sa pag-aaral ni Celeste. Hindi naman kasi sa pagmamayabang ay isang business owner si Kendrick. Sa edad na 21 ay talagang masasabing asensadong tao na ito kahit hindi pa tapos sa pag-aaral. Dahil nga namanan niya sa mga magulang niya ang pagiging wais pagdating sa negosyo. Namalagi si Kendrick sa France dahil doon siya nag-aaral pero hindi naman siya nagkulang kay Celeste hanggang sa sumapit nga ang 18 kaarawan ng dalaga. Buong akala ni Celeste ay walang makakaalala sa kanyang kaarawan dahil ganoon naman ang tipikal na senaryo sa tuwing 4 ng Agosto. Kung may babati man sa kanya ay ang ninong Kendrick niya lamang na nasa malayo. Kolehiyo na si Celeste. Palabas na siya noon sa pribadong universidad na pinapasukan niya nang may humintong sasakyan sa harap niya. "Good afternoon, miss." Ito ang bungad ng lalaking bumaba mula sa kotse. Nakaitim na suit. Sa tansya ni Celeste, uniforme ito bilang isang personal na gwardya. "Narito po ako dahil sa isang utos. Pinababatid po ni Mr. Camara na ihatid kayo ng maayos. Nais niya po kayong makita." Saad ng lalaki. Excitement kaagad ang naramdaman ni Celeste dahil tsak na may pasalubong siya sa kanyang ninong. Hindi niya alam na nakabalik na ito ng bansa, ngunit kaakibat noon ang pag-aalala sa kanya. Sa tagal ng panahon, ngayon lamang ito humiling na siya'y makita. "Nasabi niya po ba kung bakit?" Nasabi ni Celeste nang nasa loob na siya ng kotse. Pasado naman kasi ang lahat ng test at quizzes niya, kaya napapaisip siya kung para saan ang pagkikita nilang yun. Hindi sumagot ang lalaki, kaya't minabuti na lamang ni Celeste na itikom ang kanyang bibig. Sa ilang minuto na pagkakaupo sa kotse, sa wakas ay narating din nila ang mansyon na pag-aari ni Drake. Pinagbukas siya ng lalaki ng pinto ng kotse. Puno ng paghanga ang nararamdaman ni Celeste dahil sa laki ng bahay na nasa harapan niya. May matandang babae na nakangiting nag-aantay sa kanya. Iginiya si Celeste ng driver niya palapit sa matanda. "Ikinagagalak ko po kayong makita, Miss Celestine." Matamis ang pagkakangiti ng ginang. "Ako po si Mirna, ang mayordoma ng bahay ni Sir Kendrick." Masigla nitong pagpapakilala. "Sumunod po kayo." Walang nasabi si Celeste dahil unang-una, hindi niya naman alam kung ano ang akmang dapat sabihin. Tulad ng sinabi ng matanda ay sumunod siya. Palingali nga ang dalaga. Puno na naman ng paghanga sa mga estatwa na nakikita niya. Malalaking paintings, ngunit ang nag-iisang malaking portrait lamang ang umagaw ng buo niyang atensyon. Naroon ang mukha ni Kendrick. Naka-uniforme ito ng parang pinakamataas na sundalo. Gwapong-gwapo kahit pa medyo nababakas na ang edad. Siguro'y ganoon ang tingin ni Celestine dahil nga alam niya na kung ilan na ang edad ng kanyang ninong. Iginiya si Celeste ng ginang hanggang sa marating nila ang isang kwarto na hindi naman niya alam kung kanino. May 5 box na naroon sa kama. Halata na mamahalin dahil sa tatak na nasa ibabaw. "Isuot niyo po ang inyong naiibig." Nakangiting saad naman ng ginang. "Po, para saan po ba ang lahat ng to?" Naguguluhang tanong ni Celeste. "Siguro'y masasagot naman po mamaya ang inyong pagtatanong. Maiwan ko na kayo." Saad pa nito. Hindi naman kumibo si Celeste. Sa halip, inantay niya na lang na makaalis ang ginang hanggang sa mapako ang mata niya sa mga kahon na naroon. Isa-isang binuksan ni Celeste ang kahon at talagang magagandang damit ang bumungad sa kanya. Ikinasisiya naman ni Celeste ang bagay na iyon. Ngunit hindi siya materialistik ang tao, kaya't may halong panghihinayang ang kanyang nararamdaman. Batid niyang mamahalin ang mga damit na yun. Damit na tsak na isa lang naman ang maisusuot niya. Matapos ng medyo matagal-tagal na pagmumuni-muni, ay sa wakas ay isang floral dress na mataas sa tuhod ang napili ni Celeste. Kapares noon ang sandalyas na puti na may 3 inches na taas. Maganda na si Celeste at natural na mapula ang labi. Mukhang manika ang mukha nito kaya't nasanay siyang hindi nag-a-apply ng makeup sa kanyang muka.
habang natural na wavy naman ang buhok niya. 30 minutos lang, nakalabas na siya ng kwarto. Naroon na naman si Myrna at matamis na nakangiti sa kanya. Kumpara kanina, ay mas dumami na ang mga kasambahay na nakikita ni Celestine. Kung wala po kayong nais na gawin ay lalakad na po tayo. Saad ng ginang tsaka humakbang. Haya na naman at sunod-sunuran si Celestine sa kanya. Sa laki ng bahay na iyon, hindi niya inasahan na may elevator pala. Sumakay sila doon hanggang sa marating nila ang ikalimang palapag ng bahay kung saan naroon ang rooftop. Napasinghap si Celestine nang salubungin siya ng malamig na ihip ng hangin. Ngunit mas nakaagaw ng kanyang pansin ang lalaking naroon at nakatalikod sa kanya. Kahit na malayo ang lalaki, kitang-kita ni Celeste kung gaano kalaki ang balikat nito, kaya natitiyak niya kung gaano kalaki ang pangangatawan ng lalaki na iyon. Ngunit napapaisip siya kung sino nga ba yun. Napasinghap siya nang tuluyang humarap sa kanyang lalaki habang nakasuksok ang magkabilang kamay nito sa suot na pants. Kapares ang maroon na suot. Ninong Kendrick? Naibulong niya sa sarili. Malayo ang itsura nito sa portrait na kanyang nakita. Napakagwapo at hindi mababakas ang edad. Mukhang kaedad niya lamang, kahit pa 16 anyos ang lamang ng edad nito sa kanya. Para bang vampira na hindi tumatanda. Pinanood ni Celeste ang bawat paghakbang nito palapit sa kanya. Hindi siya makagalaw. Nang lingunin niya ang likod niya, wala na doon si Myrna. Kaya't nag-aalangan niyang ibinalik ang kanyang paningin kay Kendrick na naroon na pala sa kanyang harapan. Happy 18th birthday, baby girl. Iyon ang bungad ng baritonong tinig ni Kendrick habang titig na titig kay Celestine. Hindi siya makapaniwala na lalaking ganito kaganda ang dalaga. Nakikita niya lang kasi ito sa pictures, kaya nandoon ang kaunting gulat kay Kendrick. Iniabot ni Kendrick ang kanyang maugat na kamay sa dalaga para kunin ang kamay nito. Nag-aalangan naman na inilapat ni Celestine ang kamay niya doon, kaya't iginiya siya ni Kendrick papunta sa isang romantikong mesa. Ipinaghila sa Celestine ang kanyang ninong ng upuan. Sa mesang kaharap nila, naroon ang mamahaling wine. May 2 wine glass. Sa gilid nila ay ngayon lamang napansin ni Celeste ang 3 lalaking nakaitim. May mga dalang instrumento at nagsimula na ding tumugtog ng mahinang sweet na musika. How are you? Ayan na naman ang baritonong tinig ni Kendrick. Maayos naman po. Naiilang na saad ni Celeste, bagay na ikinangisi ni Kendrick. Maybe you felt awkward the way how I ask you. Kibit balikat na saad ni Kendrick. Alam ko matagal-tagal ka din na hindi nakakapag-celebrate ng birthday mo. And I am very sorry for that. Sobrang naging busy ako ng mga nagdaang taon. Madami akong inayos. Hindi siya pinatapos ng pagsasalita ni Celestine. Ayos lang po, Ninong. Actually, sobra-sobra na nga po ang mga naibibigay niyo sa akin. Kung tutuusin, hindi niyo naman na po ito kailangan pang gawin. Tipid nang umisi si Celestine, kaya't napabuntong hininga si Kendrick. Gusto kong maging espesyal ang gabi na ito sa'yo. Lalo't opisyal ka ng dalaga. You're 18 now. Palagi pong magiging espesyal ang araw ko. Lalo po at alam kong may isang katulad niyo sa buhay ko. Sinserong saad ni Celestine na ikinatigil ni Kendrick kasunod ng malakas niyang pagtawa. You're so honest to your feelings. Tumatawang saad ni Kendrick. I have something for you then. Anito, tsaka inilabas ang isang kahon na maliit mula sa kanyang bulsa. Kulay itim iyon at may mataas na naman na tatak. Open it, saad ni Kendrick nang maibaba niya ito sa harapan ni Celestine. Naku, otomatikong tumanggi ang kamay ni Celeste. Hindi na po, hindi ko po matatanggapang. Kaagad na hinawakan ni Kendrick ang kamay ni Celeste. It's for you, wag mong tanggihan, please. Nagsusumamo ang tinig ni Kendrick. Napako ang tingin ni Celeste dito. Alam naman niya kung anong ugnayan nila at kung gaano kalayo ang agwat ng edad nila sa isa't isa. Pero gusto niyang itanong sa sarili niya kung ano ang nakikita niya sa mata ni Kendrick, isang damdamin na hindi niya maipaliwanag. Kaagad na binawi ni Celeste ang kamay niya, dahilan para kainin ng hiya si Kendrick. Kahit ayaw niya, binuksan niya ang kahon na itim hanggang sa bumungad sa kanya ang napakagandang kwintas. Puso ang pendant noon at may letter C sa loob. Isusuot ko sa'yo, ani Kendrick, tsaka ito tumayo sa kinauupuan at kinuha ang kwintas. Pumuesto ito sa likod ni Celeste. Natanaw pa ng dalaga
ang maugat na kamay ng ninong niya sa gilid ng kanyang mata. Napapikit siya nang dumampi iyon sa kanyang balat sa leeg. Parang may init na dala ang balat ni Kendrick. Maya-maya pa, may dalawang maid na pumasok, dala ang malaking salamin. Tumapat iyon sa harapan ni Celestine hanggang sa tuluyan niyang makita ang sarili niya, suot ang kwintas. Ngunit ang mata niya napako sa kamay ni Kendrick na nasa balikat niya. Hindi niya alam kung bakit ganito na lamang ang dating sa kanya ng kanyang ninong. Lalo pa siyang nakaramdam ng init nang bumulong ito sa gilid ng kanyang tenga. "You are so beautiful, my baby girl," saad ni Kendrick, dahilan para mapasinghap si Celestine. Umugong ang nakakakiliting tawa ni Kendrick sa tenga ni Celestine nang makita ang inosenteng mukha ng dalaga. "Kumain na tayo. Mahirap nakakaranas ng gutom. Ang karamihan ay nagiging wild," birong saad pa ni Kendrick. Nang makabalik sa upuan si Kendrick, nagdatingan na din ng mga espesyal na pagkain na kanyang pinahanda. Isa na nga doon ang pinakapaborito ni Celestina paella na noon ay palaging niluluto ni Kendrick noong maliit pa siya. "How's life? Madami bang manliligaw?" usisa ni Kendrick habang sila ay kumakain. Mabilis naman na umiling si Celeste. "Hindi po ako tumatanggap." Medyo natigilan si Kendrick pero kalaunan ngumuya din. "Mas priority ko po kasi ang makapagtapos muna. Bago ang lahat, gusto ko pong suklian ang lahat ng paghihirap niyo sa akin." Dugtong pa ng dalaga, dahilan para matamis na mapangiti si Kendrick. Masarap sa pandinig ang bagay na iyon. Pero alam niya naman kung para saan kaya gagawin iyon ng inaanak niya. "Nagbo-bored ka pa din, di ba?" ani Kendrick matapos niyang uminom ng champagne na nasa baso. "Opo. Do you want to stay here?" Otomatikong napatigil sa paghihiwa ng karne na nasa plato si Celestine tsaka tumingin kay Kendrick. "Don't worry, I'm not staying here regularly. Tulad ng sabi ko sa'yo, busy akong tao. Hindi po ba kalabisan kung tatanggapin ko yun? It's my personal offer. Hindi mo hiningi kaya walang kalabisan na magaganap." Ngumiti si Kendrick tsaka nagpatuloy ulit sa pagkain. Sandaling nag-isip si Celestine. Hindi niya alam kung tama bang tanggapin ang offer na iyon, lalo at may nanliligaw sa kanya. Nagsinungaling siya kay Kendrick dahil ayaw niyang ma-disappoint ito sa kanya. Sa pag-iisip niyang yun, hindi niya inakala na masyadong mapapalalim hanggang sa mapagtanto niyang kanina pa pala nakatitig sa kanya si Kendrick. Nang mag-angat siya ng tingin, matamis ng ngiti nito ang bumungad sa kanya. "Tara, may papakita ako sa'yo." Ani Kendrick tsaka kinuha ang kamay ni Celestine. Sumunod siya papunta sa pinakaunahan ng rooftop habang hawak pa din ni Kendrick ang kamay niya. Eksakto nang huminto sila sa paghakbang ang sunod-sunod na pagputok ng fireworks sa kalangitan. "Happy birthday," muling saad ni Kendrick habang nakatingala sa kalangitan. Si Celeste naman nakatanaw sa kanyang ninong. Tulad ng sinabi nito, mukhang magiging memorable nga ang birthday niya. Kahit pa dadalawa lamang silang nagsiselebrate noon dahil ang kasama niya ay ang nag-iisang Kendrick Camara na tumayong ama sa kanya sa nakaraang taon. Hindi niya nga lang alam kung ano pa kaya ang tatayuan ni Kendrick sa kanyang hinaharap, oras na makapagtapos siya ng pag-aaral. Kinaumagahan, maagang pumasok si Celeste sakay ng kotse ni Kendrick. Ngunit iyong driver na sumundo sa kanya kagabi ang kasama niya. Dahil nga, maagang umalis si Kendrick. Ito ang unang araw na nasaksihan ng mga kaklase ni Celeste na sakay siya ng isang mamahaling sasakyan. "Huy, big time ah!" biro sa kanya ni Ana. Medyo malapit niyang kaklase. "Ano, hindi na ba si Dexter?" "Hindi, hinatid lang ako ng tauhan ni Ninong." Kakamot-kamot sa ulo na si Celeste. "Ninong ka dyan, baka sugar daddy mo yan ah." Kinikilig na saad ni Ana, kaya't nahampas ni Celeste ang braso nito. "Tumigil ka nga dyan, mamaya may makarinig sa'yo." Nag-aalalang saad pa ni Celeste. Pinagtawanan lang siya ng kaklase, matapos ay sabay na din silang pumasok. Mahaba-habang oras din ang iginugol ni Celeste para sa kanyang una hanggang 3 subject. Nang sumapit ang lunchtime, hindi nga siya nakaligtas kay Dexter. Nasa pila pa siya para sa order niya nang dumating ang kanyang manliligaw. "Hi," matamis ng ngiti ang bungad nito. Kinabahan si Celestine. Batid niyang may kakaiba sa binata. "Nasaan ka kagabi?" Yun pa lamang ang itinatanong nito ay halos magbuhol-buhol na ang kaba sa dibdib niya.
lalo na nang magsunod-sunod ang tanong nito. Dadaan sana ako sa bahay mo kagabi para iyain kang lumabas, pero patay ang ilaw. Wala ka, umalis ka? Dumating kasi si Ninong. Ani si Les, hindi din naman kasi lingid sa kaalaman ni Dexter na ito ang nagpapaaral sa kanya, pati sa lahat ng gastusin. Nag-date kayo ng ninong mo? Curious na tanong ni Dexter. Bagaman may laman ang tanong, hindi iyon pinansin ni Les dahil wala namang katotohanan ang nasa isip ni Dexter. Hindi naman matatawag na date yun. Gusto niyang i-celebrate ang birthday ko. Yun lang, ngayon lang din kasi siya umuwi eh. Katwiran ni Celestine, ngunit tulad ng iba, hindi niya kayang kumbinsihin si Dexter. Matandang binata ang pinag-uusapan nila at sa ganda ni Celeste ay may nais itong makuha. Yun ang tumatakbo sa isip ni Dexter. Okay, let's talk later. Hanap ako ng upuan. Saad ni Dexter. Mabigat na nagbuntong hininga si Celestine. Tama nga naman, kahit sino hindi maniniwala na ninong niya si Kendrick. Gwapo ito at mayaman. Iisipin talaga ng karamihan na sugar daddy niya ito, lalo at lahat ng kailangan niya sinusuportahan ito. Nang makuha ni Celestine ang order niya, pumunta na siya sa mesa na inukupa ni Dexter. Matamlay na naupo si Celestine. Gwapo si Dexter at may kaya din sa buhay, kaya nga hindi ito nagdadalawang isip na paulit-ulit siyang tanungin. Bakit hindi na lang kasi ako? Heto na naman ang pangungulit ng binata. Iwanan mo na yung Kendrick na yan. I can provide what you need. Diing saad ni Dexter. Dexter, sinabi ko na, hindi tulad ng iniisip mo ang relasyon namin ni Ninong. Galit naman na sabi ni Celeste. Then tell him to stop what he's doing right now. Ako na ang gagawa nun dahil maniligaw mo naman ako. Pagpupumilit pa ni Dexter. Hindi ikaw o sino man ang magdidigta sa kung anong dapat kong gawin. Anang baritonong tinig mula sa likod ni Dexter. Napatulala si Celestine nang makita niya ang kanyang ninong Kendrick. Nakasunglass ito, suot ang long sleeve na halos pumutok na dahil sa malaki nitong braso. Para siyang si Taguro dahil sa tangkad at laki ng pangangatawan nito. Napatayo si Celestine nang makita si Kendrick. Ninong? Naibulong ni Celestine. Ang lahat ng mga mata ngayon ay nakatingin sa kanila. Calm down, hindi ako gagawa ng gulo. Ngumiti si Kendrick. Haya na naman ang dimple nito na nagpapatulala kay Celestine. Tumingin si Kendrick kay Dexter. Mr. Camara? May gulat sa tinig ni Dexter. Ngumiti na naman si Kendrick. I'm glad that you know me, young boy. Nakangising saad ni Kendrick matapos ay inakbayan si Dexter. This is a small warning. Huwag mo kong pangunahan. Hindi din naman kailangan iti ng lalaki na huhusgahan siya. Kahit hindi pa naman siya nito lubusang kilala. Have a great lunch. Saad ni Kendrick, tsaka bumaling muli kay Celestine. Sinilip ko lang kung healthy ba ang foods nila dito. Baka kasi yan ang cause kung bakit hindi mo nape-perfect ang quiz at exam mo. Ani Kendrick, tsaka naglakad palayo. Napalabi si Celestine. Tsak na nakita niya na ang score ko. Maya-maya ay nabaling ang tingin niya kay Dexter na ngayon ay nakatanaw pa din kay Kendrick. Paano mong nakilala ang ninong Drick ko? Kuha ng atensyon ni Celestine dito. Empleyado niya si Daddy. Nagbaba ng tingin si Dexter. Napakurap naman si Celestine. Napaisip siya kung gaano nga kaya kayaman ng isang Kendrick Camara. Sa pagkakaalam niya, ay mataas ang katungkulan ng ama ni Dexter sa isang kumpanya. Kaya nga lahat ng gusto nito ay nakukuha niya. Paano pa kaya ang isang Kendrick Camara kung tauhan lang ang taong tinitingala ng karamihan? Naging lutang si Dexter dahil sa pagkapahiya kay Kendrick. Tuloy ay hindi na nagkaroon ng pagkakataon na magkausap sila ng maayos ni Celestine. Nang sumapit ang hapon, nagkaroon ng bali-balita na may panauhin daw ang universidad na pinapasukan niya. Ito daw ang may-ari ng eskwelahan na yun at bali-balita pa, natatawag daw ng isang estudyante para bigyan ng mahirap na tanong. Kaya talagang nagsumubsob si Celestine kaka-review sa mga nakaraang inaral nila. Hindi niya nga alam kung dapat pa ba siyang magulat nang pumasok ang dean sa room nila kasama si Kendrick. Siya kaagad ang hinanap ng mata ng binata. Nakagat na Celestine ang ibabang labi niya dahil natitiyak niyang siya ang tatawagin nito. Grabe, ang gwapo naman yan. Siniko siya ni Ana pero pinilit niyang wag mag-react dahil ayaw niyang mapahiya. Baka siya nga ang talagang tatawagin nito at hindi nga siya nagkamali.
Miss Molina? Ito ang kaagad na tugon ni Kendrick sa matagal nilang pag-eye to eye. Napasinghap si Celestine. Wala sa ulirat siyang tumayo. Ang lahat ay napatingin sa kanya. Hinahanda na sana ni Celestine ang sarili niya sa mahirap na tanong ni Kendrick ng, "Mga anong oras ka uuwi mamayang hapon?" Tanong ni Kendrick na nagpalaglag ng panga ng karamihan. Kahit si Celestine, hindi niya inaasahan na itatanong iyon ng owner ng university nila sa kanya. Para bang wala itong pakailam kahit sino pang makadinig. Kung sa bagay, aware naman ng lahat na inaanak siya nito, hindi nga lang ang lahat. "Po?" Nahihiyang saad ni Celestine. "I'll wait you outside." Nakasimangot na saad ni Kendrick, tsaka nakapamulsa na naman na tumalikod palabas. Naging malakas ang tilian ng mga kaklase ni Celestine. Kahit papaulit-ulit niyang ipinaliwanag kung sino iyon, ay ayaw nilang maniwala. Dahil nga sa paraan kung paano siya nito kausapin. Para daw jowang nagsiselos. Saad ng karamihan na ikinangiwi naman ni Celestine. Nang sumapit ang dismissal, inabangan na ni Dexter si Celestine sa harapan ng room nito para sana isabay na pauwi. "Hindi na kasi ako uuwi sa boarding house ko." Paliwanag na saad ni Celestine. "Dun ka na din ba titira?" Nahihiyang usisa ni Dexter. Tinignan siya ni Celestine sa mata. "Sorry, alam ko na maling itanong yun sa'yo." Oo, sino nga ba kasi ako?" Nauutal na saad ni Dexter, tsaka umiling at naglakad palayo. Kaya pala'y nakita na nitong palapit si Kendrick. "Tara, ihahatid na kita." Ani Kendrick. Naglakad naman si Celestine kasabay nito. "Seryoso ba siya sa'yo?" Ani Kendrick, tsaka pinagbuksan ng pinto ng kotse si Celestine. "Kung seryoso siya sa'yo, hindi ba dapat hindi siya humuhusga base sa nakikita niya?" Saad na naman ni Kendrick nang makasakay ito sa loob. "Akala ko po busy kayo." Pag-iiba ni Celestine sa usapan kahit nahihiya siya. "Yeah, I'm busy. Pero gusto kong umuwi ngayon ng maaga. Hindi naman iyon masama, hindi ba?" Ani Kendrick, tsaka nilingon si Celestine na tumango naman. "Pinag-uusapan po ako ng mga kaklase ko." Ani Celestine, kaya sandaling binagala ni Kendrick ang pagmamaneho para maintindihan ang sinasabi ni Celestine. "Tinatawag nila kayong sugar daddy ko. What's wrong with that? It sounds cute and funny." "Paano po kung mabuli ako?" "Sa bahay ka mag-aral. Pwede naman tayo mag-hire ng tutor. Tapos sa Amerika mag-continue ng pag-aaral." "Ninong, stop calling me Ninong." Napakurap si Celestine. "Matagal ko nang sinuli ang kandila sa magulang mo." Seryosong saad ni Kendrick. Anong sinasabi niyo?" Hindi na natapos ni Celestine ang kanyang sinasabi nang mabilis siyang sunggaban ng halik ni Kendrick. Isang halik na puno ng pagkauhaw, ngunit may pag-iingat. Naiwang nakatulala si Celestine habang patuloy sa pagkagat si Kendrick sa kanyang malambot na labi. Siniguro ni Kendrick na madadala niya sa nais niyang kahantungan si Celestine. Pikit ang kanyang mata habang ang dalawang kamay niya unti-unting gumagapang sa magkabila ang pisngi ni Celestine. Naliliyo siya sa sarili niyang kagagawan, pero sa halip, sa pilitan siyang tinulak ni Celestine. "Ninong, ano po bang ginagawa niyo?" Giit ni Celestine. Bakas ang galit. Matapos ay malakas na sampal ang ibinungad kay Kendrick. Nagmamadali nitong binuksan ang pinto ng kotse, tsaka nagtatakbo palayo. Nagmamadali din si Kendrick na bumaba, tsaka hinabol ang dalaga. Tin, come on, sorry." Saad niya habang hawak ang pulsuhan ni Celestine. Sorry? Sorry for what? Alam kong ginusto mo yun." "Yeah, I did it intentionally because I love you." "You love me? Hindi niyo ba iniisip kung anong sasabihin ng iba? Kung anong iisipin nila? Malayo ang agwat natin at nakakahiya yun para sa akin. Dalaga ako pero papatol ako sa taong halos parang ama ko na. Hindi ba't nakakadiri yun?" Sigaw na saad ni Celestine. Nabitiwan ni Kendrick si Celestine. Para siyang sinampal ng 5 beses, lalo at kay Celestine pa mismo nang galing. "Ganun ba?" Bigla ay parang naging singlamig ng yelo ang tinig ni Kendrick. "Okay, just come with me. Gusto kong maihatid ka ng safe sa bahay, kahit yun na lang. Pagkatapos nun, pandirihan mo na ako kung gusto mo." Malungkot na saad ni Kendrick, tsaka sumakay sa kotse. Parang kinain si Celestine ng kanyang konsensya. Hindi niya nais na masaktan si Kendrick. Nagulat lamang siya sa inasta nito kanina.
Tahimik siyang sumakay sa kotse. Wala siyang nadinig na kahit ano kay Kendrick. Nag-drive lamang ito hanggang sa makarating sila sa bahay. Nandoon na naman si Myrna. Pakiasikaso niyo ang ma'am-tin niyo. Bungad na saad ni Kendrick tsaka naglakad paakyat sa hagdan ni hindi nito nilingon si Celestine. Pasado 7:00 na nang lumabas si Celestine sa kanyang kwarto. Yun ang kwarto na pinagpalitan niya ng damit kagabi. Nang makababa siya sa hapag, wala pa din si Kendrick. Manang, maaari po bang magtanong? Saad ni Celestine. Ngumiti naman ang ginang, senyales na ayos lang kung ano ang itatanong niya dito. Si Ninong Kendrick, kumain na po ba? Nasaan po siya? I'm here. Don't worry too much. I'm okay. Napalingon siya sa hagdan. Pababa si Kendrick doon. Hindi mo din ako makikita ng madalas dito, kaya wala kang dapat na alalahanin. Pahabol pa nito habang nakangiti na lalong nagpalungkot kay Celestine. Alam niyang hindi bukal sa loob ni Kendrick ang ngiting yun. Pinanood lang ni Celestine na maglakad palabas ang binata, pero kalaunan, nagtatakbo din siya para ito ay habulin. Ninong, Kendrick! Sigaw niya dahil papasok na ito sa kotse ng kanyang abutan. Tinanaw naman siya ng binata, dahilan para mapatigil din ito sa ginagawa. Maliliit na hakbang ang pinakawalan ni Celestine tsaka lumapit kay Kendrick. Galit ka ba? Nagpapakyut na tanong ni Celestine. Inosente naman siyang tinignan ni Kendrick. Nagtatanong ang ekspresyon ng binata kung anong klaseng tanong ang sinasabi ni Celestine. Sorry na po. Saad ni Celestine habang nakayuko. Yumuko din si Kendrick para matukoy kung ano ang sinasabi ng babaeng kaharap niya. What did you say? Naniniguro ang tinig ni Kendrick. Baka kasi namamali lang siya ng dinig. Hindi ko sadya. Hindi ko gustong masaktan ng feelings mo. Nagulat lang po ako. Kasama ba sa gulat ang pandirihan? Sige, ayos lang kung pandidirihan mo ko. Your sorry is accepted. Ani Kendrick tsaka akmang sasakay sa kotse niya pero hinawakan ni Celestine ang kamay niya. Keng? Dahan-dahang napalingon si Kendrick sa dalaga. Sa kamay nito na hawak niya at sa paraan kung paano siya nito tawagin sa malambing na tinig. Keng kasi ang palayaw niya mula pa nung bata siya at sa dami ng babae na nakilala niya ay si Celestine pa lamang ang tumawag ng Keng sa kanya. Dito ka na lang kumain. Nakalabing saad ni Celestine. Nakangiti si Kendrick sa isip niya dahil iba ang pumapasok sa isip niya ng salitang kain. Para bang may kasamang excitement ang nararamdaman niya. Kahit literal, nakakain lang naman talaga sila sa mesa. Siguro ay dahil sa paraan ng paglalambing ni Celestine. Hindi maganda sa isang tulad mo na nagpiplease ng isang tao. Know your worth always. Makinig ka sana sa akin dahil mas matanda ako sa'yo. Para din naman sa ikabubuti mo ang mga sinasabi ko. Nagpapaintinding dagdag pa ni Kendrick na tinanguan na lamang ni Celestine. Hindi binitiwan ni Celestine ang kamay ni Kendrick hanggang sa pumasok silang muli sa loob. May pagtataka pa nga kay Manang Myrna. Ang madilim kasing mukha kanina ni Sir ay ngayon heto't ngiting-ngiti na. Bitiw na, hindi naman ako aalis pa eh. Saad ni Kendrick nang hindi pa din binibitiwan ni Celestine ang kamay niya. Maupo ka na doon at kakain na din po ako. Natatawang saad pa ng binata. Napangiti din tuloy ng palihim si Myrna. Wala pa man, para bang kinikilig na siya. Nakakakita siya ng chemistry sa dalawa, lalo't hindi din naman lingid sa kaalaman ni Myrna na may damdamin ang kanyang amo sa dalagang kaharap. Kahit pa 1.5 dekada ang tanda nito dito. Pinamulahan ng pisngi si Celestine nang mapagtanto niyang nakatanaw na sa kanila ang karamihan sa mga kasambahay habang nakangiti. Saan ka po ba dapat pupunta? Nahihiyang ani Celestine. Sa bar, iinom sana. Palipas ng oras. Walang pakeme-keme na saad ni Kendrick. Kain na tayo. Kuha sa atensyon ni Celestine nang mapatulala ito. Ganun ba talaga ang mayayaman? Pag nasaktan, nagiinom? Ngiwing saad ni Celestine habang hawak ang kutsara sa kamay niya. Nakadungaw kay Kendrick. Tuloy ay hindi na naiwasan ni Kendrick na lingunin ang dalaga. Napatawa siya nang makita ang inosenteng mukha ni Celestine. Sinong nagsabi sa iyong nasaktan ako? Napalunok naman si Celestine tsaka kaagad na nag-iwas ng tingin. Hindi naman ako umibo si Kendrick. Sa halip ay kumain na lang ng marahan. Una na ako. Aakyat na ako.
Nag-aalangang saad ni Celestine. Tipid nang umiti si Kendrick tsaka ito tumango. Pinanood niya ang pinong paghakbang ng dalaga. Habang sa Celestine naman, kinakabahang humakbang sa hagdan hanggang sa tuluyang makapasok sa kwarto. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Kaagad niyang pinagalitan ng kanyang sarili kung bakit siya nangunguna sa damdamin ng kanyang ninong na hindi naman umamin sa damdamin na mayroon para sa kanya. Nang sumunod na araw, ay parang naging malamig ang pagtrato ni Kendrick para kay Celestine. Madalang na nga itong umuwi sa bahay. Ang pagiging busy ang palaging idinadahilan nito. Kaya naman isang umaga, tinaon ni Celestine na gumising ng maaga. 4:00 nga ng umaga nang magising siya. Sumilip pa siya sa bintana para siguro kung maliwanag na. Medyo madilim pa ang paligid, ngunit nandoon sa labas si Kendrick. Nakaupo sa puting upuan na madalas nitong pagtambayan noon malapit sa pool. Naka-cross legs, hawak ang dyaryo sa kanyang isang kamay. Habang hawak naman ng isang kamay niya, ang mug na may lamang mainit na kape. Naka-t-shirt iyong itim, kapares ang puting short, dahilan para matanaw ni Celestine ang mabuhok nitong binti. Nakagat ni Celestine ang ibaba niyang labi. Nag-aalangan kung dapat niya bang puntahan si Kendrick. Pero ano naman ang itatanong ko sa kanya? Naiinis na saad niya sa isip. Bagaman nagtatalo ang puso't isip niya, ay nagdesisyon pa din siyang sundin ang puso niya. Lakas loob na naglakad palabas si Celestine, pero naging maingat siya sa paghakbang niya. Dahil baka magising ang mga kasambahay at makasira pa ito sa kanyang plano na kausapin si Kendrick. Matataas ang bawat paghakbang ni Celestine dahil talagang iniiwasan niyang magingay. "What are you doing?" Bumalot ang malaking tinig ni Kendrick sa kabuuan ng sala, dahilan para mapapikit si Celestine. Para nang useless lang ang lahat ng pag-iingat niya dahil sa malaking tinig ni Kendrick na nasa likuran niya. Matalim ang mga mata niyang lumingon sa binata na ngayon ay naka-cross arms. "Sabi ko, anong ginagawa mo?" Inosenteng saad ni Kendrick. "Oo, naiintindihan ko po." Hindi na naiwasan ni Celestine na taasan ang kanyang tinig. Akmang tatalikuran na siya ni Kendrick nang mabilis niyang hawakan ang pulsuhan ng binata, tsaka niya ito mabilis na hinila palabas. Tamad naman na humakbang si Kendrick para sumunod dito. "Anong kailangan mo?" ani Kendrick. Walang bakas ng kahit na anong galit, pero nandoon ang kawalan ng interes at talagang masakit ang dating noon para kay Celestine. "Galit ka ba sa akin?" "Hindi, wala naman akong karapatang magalit. Wala din namang kagalit-galit." "Kung ganun, bakit ganito ang trato mo sa akin?" Nagpapaunawang saad ni Celestine. "Na ano? Malamig?" "Hindi, sadyang mahirap lang ipilit ang sarili sa isang bagay na hindi para sa'yo. Mahirap mag-please sa isang bagay. Pag ayaw sa akin, alis. Ganun lang kadali." Saad ni Kendrick, tsaka nakapamulsang tumalikod at naglakad papasok ulit. Nang mga sandaling yun, parang sinaksak si Celestine sa kanyang puso. Iisa ang takbo ng kanyang isip. Hindi maibabalik ng salitang sorry ang mga damdamin na nasaktan once na makapagbitaw ka ng salita. Hindi noon magagamot ang puso na nasugatan, kaya huwag magbitaw ng mga salita ng padalos-dalos. Napabuntong hininga si Celestine. Mabigat ang hakbang niya pabalik sa kanyang kwarto. Ibinagsak niya ang kanyang sarili sa kama. Tsaka niya ipinikit ang mata, kasabay noon ang pag-agos ng maliit na patak ng luha. "Hindi ko gustong makasakit ng kahit sino," nasabi niya bago siya yayain muli ng antok. Lingid sa kaalaman ni Celestine ang pag-akyat ni Kendrick sa kwarto niya habang tulog siya. Marahang binuksan ni Kendrick ang pinto ng kwarto ni Celestine. Inabutan niyang nakahiga ang kalahati ng katawan nito sa kama, habang ang mga binti ay nasa sahig pa din. Napailing si Kendrick habang nakangiti. Marahan niyang inayos ang pagkakahiga ni Celestine at matagumpay naman niyang nagawa nang hindi nagigising ang dalaga. Hinaplos ni Kendrick ang pisngi ni Celestine. Inipit niya ang ilang hibla ng buhok nito na nasa muka. "Ayokong ikulong ka sa sitwasyon na hindi ko alam kung kailan mo gugustuhing makawala. Baka may laman na ang puso mo at hindi din naman ako, kaya pipigilan ko ang sarili ko hanggat kaya ko, kahit pa alam kong iyon ang magiging sanhi ng pagkadurog ko." Malungkot na saad ni Kendrick, tsaka hinagkan ang noo ni Celestine bago ito lumabas ng kwarto. 7:30 ng umaga nang magising muli si Celestine.
Nakahain na ang pagkain niya sa mesa tulad ng nakaraan. Wala na naman si Kendrick sa paligid at talagang nawawala na siya ng pag-asa na magkaayos sila. Matamlay si Celestine nang pumasok sa eskwela. Pasalamat na nga lang siya dahil hindi siya tinawag sa mga naunang subject. Kahit si Dexter ay napapansin yun. Kanina ka pa nakasimangot. Bakit hindi mo sa akin sabihin kung anong problema mo? Patuloy na pangungulit nito nang sumapit ang lunch break. Please, huwag ngayon Dexter. Saad ni Celestine. Wag? Bakit? Ano bang nagawa ko? Tell me. Ani Dexter nang hindi pa din siya pagtuunan ng pansin ni Celestine. Tungkol ba to kay Kendrick? Saad ni Dexter, pero hindi pa din siya sinagot ni Celestine, kaya't napaikot na lamang ng mga mata ang binata. Come on Celestine, wake up! Malayo ang agwat niyo ni Kendrick. Giit ni Dexter na kinatigil ni Celestine. Look! Nilabas ni Dexter ang phone niya at pinakita kay Celestine ang picture na naroon. May picture si Kendrick kasama ang isang tiyabing babae. May ibang gusto si Kendrick at hindi ikaw yun. She's Francine, ex-girlfriend ni Kendrick mula sa marangyang pamilya. Mataas ang pinagtapusan. Tingin mo pipiliin ka niya over Franz? Come on Celestine, open your eyes widely. Magkikita sila ngayon. Tingin mo maaalala ka pa din ni Kendrick? Mapang-insulto na naman na umiling si Dexter, tsaka ngumisi. Napasinghap si Celestine, tsaka masamang tinignan si Dexter. Walang pasabi nang tumayo si Celestine sa kinauupuan niya. Where are you going? Saad ni Dexter nang humakbang si Celestine, pero mabilis lang na inalis ng dalaga ang kamay ni Dexter sa pagkakahawak sa kanya. Sa halip ay nagmamadali itong naglakad palabas sa cafeteria. Kinuha niya ang phone niya mula sa bulsa para tawagan si Myrna. Gusto ko pong malaman kung saang building naroon si Kendrick. Ito ang kanyang bungad. Mahigpit pong bilin ni Sir Kendrick na hindi siya tatanggap ng bisita ngayon. Saad ni Myrna na ikinatigil sandali ni Celestine. Sa isip niya ay mukhang tama nga ang mga sinabi ni Dexter at labis itong nagpapasakit kay Celestine. No, gusto ko siyang makita. Giit na saad ni Celestine. Ma'am? Nagtatanong ang tinig ng ginang, ngunit hindi sumagot ang dalaga. Mukhang buo talaga ang loob niya na makita si Kendrick. Nasaan po ba kayo ma'am? Sa halip tuloy na sagutin, tanong din ang isinukli ni Myrna dahil mahigpit na ibinibili ni Kendrick sa kanila na higit na mas importante sa lahat ay ang kaligtasan ni Celestine. Palabas ng university, pupuntahan ko siya. Ma'am, mag-stay na lamang po kayo dyan. Ipahahatid ko na lang po kayo kay Estong. Tsak na pagagalitan ako ni Sir Kendrick, oras na malaman niyang hinayaan ko kayong umalis dyan. Bakasang matinding pag-aalala ni Myrna. Sige po, mag-aantay po ako dito. Pinaling sabi ni Celestine. Sa maikling minuto ng pag-aantay, dumating din ang kotse na palaging naghahatid kay Celestine. Walang namutawing salita sa kanya. Sa halip ay sumakay siya. Kung minsan, nililingon siya ng lalaki sa front mirror ng kotse. Ngunit hindi iyon inaalintana ni Celestine. Wala siyang balak na sumagot ng kahit anong tanong mula sa kahit sino. Bagaman 18 anyos pa lang ang dalaga, matured na itong mag-isip dahil sa hirap ng buhay na kinaharap niya. Oo nga't natutugunan ni Kendrick ang pangangailangan niya pang pinansyal. Ang mental at emosyonal niya naman, kailangan niyang mas patatagin. Nang huminto ang kotse, ay nasa tapat na sila ng napakataas na building. KDC Building ang pangalan. Batid na ni Celestine na sumisimbolo iyon sa pangalan ni Kendrick. Maraming salamat po sa paghatid. Ani Celestine ang makababa. Yumuko pa nga siya para magbigay galang, ngunit ngumiti lang ang matanda. Aantay na lamang kita iha. Nasisiguro kung hindi ka papapasukin ni Sir Kendrick. Matigas ang loob noon at may paninindigan. Kahit pa presidente ang iharap mo, hindi magbabago ang desisyon noon. Nakangiting saad ng matanda. Hindi kumibo si Celestine. Naka-uniforme pa siya kaya talagang pinagtinginan siya ng karamihan. Naiilang man, naglakas loob pa din si Celestine na tumuloy hanggang sa makasabay niya sa elevator ang dalawang babae. She looks good. Wala tayong panama sa kanya. Kahit pa ilang taon nating pangarap si Sir Kendrick, pag si Miss Francine ang usapan, alikabok na lang tayo. Anang isang babae.
Tinanaw ni Celestine ang tag name na nasa dibdib nito kasama ang posisyon. Isa itong accountant manager. Kung para sa kanila, alikabok sila, gayong tapos na sila sa pag-aaral, ay ano pa kaya ako? Naibulong ni Celestine sa kanyang sarili. Siguro magkasama na sila ngayon. Malungkot na dugtong pa ng babaeng kanina ay nagsasalita. Napatulala si Celestine at inisa-isa kung ano ba ang mayroon siya na maaari niyang mahigitan ang babaeng sinasabi nilang si Francine. Miss, floor niyo na po. Anang isang babae. Dahilan para mapakurap si Celestine. Masyadong napalalim ang kanyang pag-iisip. Salamat. Napapahiyang saad niya tsaka lumabas sa elevator. Nasa 5 ang pinto sa palapag na iyon. Ngunit iisang pinto lang ang nasisiguro niyang kinalalagyan ni Kendrick. Yun ang opisina nito na may itim na malaking pinto. Habang palapit ng palapit, palakas naman ng palakas ang kaba sa dibdib ni Celestine. Iniisip niya kung papasukin nga ba niya si Kendrick o kung ano ang maaari niyang abutan. May 2 gwardya doon na nakatanaw sa kanya. Nagsalubong pa nga ang kilay ng mga ito nang lumapit siya rito. Who are you? Bungad ng isa. Halatang walang balak siyang pagbuksan. Gusto ko sanang makausap si Kendrick. Maaari ba? Mahinahong saad ni Celestine. Naroon din ang pakikiusap. Hindi maaari. Mahigpit na ibinili ni Sir na wala kaming papapasukin ngayong araw. Pasensya ka na, miss. Pakisabi na narito ko. Baka sakaling magbago ang isip niya pakiusap. Parang maiiyak ng saad ni Celestine. Hindi maaari, miss. Maintindihan mo sana. Pakiusap? Hayaan mo siya. Kahit naman magpumilit siya, si Sir Kendrick pa din naman ang magdadesisyon dahil nasa loob yung lock. Tatawa-tawang saad ng lalaki. Gumilid yung 2 lalaki. Naglakad si Celestine palapit. Kendrick, buksan mo to. Gusto kitang makausap. Malakas na sigaw ni Celestine. Nagbabaka sakali siya na madinig siya ng binata sa ganoong paraan. Keng, wala akong pakailam kahit sino pa ang kasama mo dyan. Buksan mo to. Patuloy na sigaw ni Celestine. Anong kasama? Walang kasama si Sir dyan. Hindi kanya pagbubuksan dahil ayaw niya nga ng kasama. Hindi ako maniniwala. Alam ko nandyan yung ex niya. Giit ni Celestine tsaka nagpatuloy sa pagkatok. Keng, ano ba? Buksan mo to. Ani Celestine, pero kahit kaunting pag-asa, wala siyang makita. Akmang mas lalakasan niya pa ang pagkatok nang madinig niya ang pag-ingit ng pinto. Bumungad sa kanya si Kendrick. Nakatapi lang ang bewang nito ng puting tuwalya. Halatang kakaligo lamang dahil sa tubig na dumadaloy sa dibdib nito, pababa sa 6 na tipak ng tiyan nito habang nasa ulunan ng magulo niyang buhok ang face towel. Napalunok na lang talaga si Celestine dahil sa mainit na postura ng ninong niya na ngayon, mukhang babaliw talaga sa isipan niya. Why are you shouting? Anang baritonong tinig ni Kendrick, kapares ang mapupungay niyang mga mata. Sir, pasensya na po, ilalabas na lang po namin. Anang isang gwardya, tsaka akmang hahawakan ng braso ni Celestine nang tapikin iyon ni Kendrick. Don't touch her. Hindi kita binibigyan ng karapatan. Salubong ang kilay na anito, dahilan para mapalunok ang gwardya. Bahagyang lumayo din sila dahil nga hindi na nagbibiro ang ekspresyon ni Kendrick. Bumaling ang mata ni Kendrick kay Celestine na halos paiyak na. Are you with her? Nag-aalalang saad ni Celestine. Tumaas naman ang kilay ni Kendrick. Hindi niya kasi mahulaan kung ano ba ang sinasabi ng babaeng kaharap. Sabi ko, kasama mo ba ang... Who? Kunot ang noon na saad ni Kendrick. With your ex, your Francine. Nakangusong saad ni Celestine. Umikot ang mata ni Kendrick. What the hell is that? My Francine? Like what the hell? Napapailing na saad ni Kendrick pero hinawi siya ni Celestine tsaka nagmamadaling pumasok sa loob ng opisina. May naging boyfriend ka na ba? Bakit may trust issue ka? Natatawang saad ni Kendrick pero hindi pa din tumigil si Celestine kakaikot sa loob hanggang sa hawakan ni Kendrick ang pulsuhan niya para siya'y patigilin. Bitiwan mo ko, tinatago mo siya. Nanggagalaiting saad ni Celestine pero hindi siya pinansin ni Kendrick. Hinila siya nito papasok sa panibagong pinto dahilan para balutin ng kaba si Celestine. Anong binabalak mo? Kinakabahang saad ng dalaga pero hindi nagpatinag si Kendrick. Namayawang lang ito
habang nakatuon sa kanya ang paningin. Sabihin mo nga, bakit mo ginagawa ang mga bagay na to? Hindi ba at ayaw mo sa akin? Dahil malayo ang edad ko kumpara sa'yo? Na hindi mo ko magugustuhan dahil parang tatay na ako sa'yo? Bakasang inis sa tono ni Kendrick. Pero ano yan? Ano yung pinapakita mo sa akin? Ginugulo mo ba talaga ang isip ko? Nagdesisyon na akong kalimutan ka. Pati na ang nararamdaman ko para sa'yo dahil nga ayaw mo, hindi ba? Hindi na nakapagsalita si Kendrick nang tumingkayad si Celestine para abutin ang labi niya. Nakalapat ang dalawang kamay ni Celestine na rektang tumatama sa balat ng maskuladong katawan ng binata. Gustuhin mang pigilan ni Kendrick ang sarili niya ay hindi niya alam kung paano dahil para siyang dinadarang sa sarili niyang apoy. Napahawak si Kendrick sa magkabilang pisngi ni Celestine para mahagkan niya ito ng mas maayos at talaga namang kapwa naliw sila sa dulot ng kanilang labi. Bumagsak sila sa sofang naroon. Hindi na inalintana ni Celestine kahit pa nakatabing lamang ng puting tuwalya si Kendrick. Nakaunting hawi lamang makikitaan niya na ito. Habol hininga silang pareho nang bitiwan ng labi ng bawat isa. Tutok ang mukha ni Kendrick kay Celestine habang nagpapalitan sila ng hininga. Parang hinihigop ni Celestine ang lakas ng binata na nasa ibabaw niya. Nakatukod ang isang braso ni Kendrick sa ulunan na hinihigaan ni Celestine, habang ang isang tuhod nito nakapagitna sa dalawang hita ng dalaga. Nasaan si... Hindi natapos ni Celestine ang sasabihin niya nang muli siyang sunggaban ng halik ni Kendrick. Sa pagkakataong iyon, malaki na ang kaibahan. Don't talk too much. Saad ni Kendrick nang mag-umpisang bumaba ang halik niya sa leeg ni Celestine. Kendrick? Nauutal na nasabi ni Celestine, ngunit walang balak na tumigil ang binata sa ginagawa niya. Ang bawat paghagod nito sa balat ng leeg ni Celestine ang siyang nagpapaliyad sa dalaga. Inipit niya ang kanyang labi para pigilan ang malamyos na tinig na handang kumawala sa kanyang labi. Ang malalaking kamay ni Kendrick ay isa-isang nag-aalis ng mga boton sa uniforming suot ni Celestine. Kendrick? Minsan pang saad ni Celestine. Hindi pa siya handa para sa bagay na ito. Pero alam niyang wala na sa katinoan si Kendrick. Lalo na nang bumulong ito sa kanyang tenga. Come on baby girl. Say it. Say it for me. Nakikiusap ang tinig ni Kendrick. Pero para na ding tinakasan si Celestine ng kanyang katinoan nang dumampi na ang labi ni Kendrick sa kanyang maputing balikat papunta sa collarbone niya. Akmang uumpisahan na nilang gawin ang bagay na iyon nang nasalo ni Kendrick ang mukha niya pataas sa buhok niya para alisin ang inis sa kanyang sarili. Batid niyang si Sean ang kumatok, ang kanyang sekretary. Sir Drick, malakas na tawag nito mula sa labas. May tao pong nais kayong makausap, saad pa ni Sean. Malakas na mura niya kasabay ng malakas niyang suntok sa pinto na naging dahilan para bumalot ang malakas na ingay sa loob ng kwarto. Luminga si Kendrick kay Celestine. Tell me. Just tell me not to leave. I won't leave you, baby. Nakikiusap ang tinig ni Kendrick habang pinapanood si Celestine na mag-ayos ng sarili. Tinignan siya ni Celestine ng matalim. No, kausapin mo kung sino ang kakausapin mo. Masungit na saad ni Celestine na ikinasimangot naman ni Kendrick. Napatingin si Celestine sa tuwalyang hanggang ngayon nakabalot pa din sa bewang ni Kendrick. Gusto niyang itanong kung gaano katibay ang pagkakakapit ng tuwalya na iyon. Samantalang siya, kaunting halik lang halos mabaliw na. Hindi pa tayo tapos, okay? Nagbabantang saad ni Kendrick, tsaka inalis ang tuwalya sa bewang. Nanlaki ang mata ni Celestine dahil akala niya ay may makikita siya kay Kendrick, pero naka-boxer naman pala ito. Nang hinayang ka ba? Tatawa-tawang saad ni Kendrick. Tsaka kumuha ng pants at puting long sleeve sa closet na naroon. Pinanood ni Celestine si Kendrick na maglakad palabas. Kahit na 34 na ito, hindi talaga mababa ka sa kanyang katawan. Napaka-macho. Pero sino nga kaya ang kakausapin niya? Napapaisip na saad ni Celestine. Samantala tinanaw naman ng masama ni Kendrick ang sekretary niyang si Sean. Siguruhin mong mahalagang tao yung kakausap sa akin. Oras na hindi, ipatatapon talaga kita sa Pransya, Sean. Nang gagalaiting saad ni Kendrick, palibhasa nga ay nabitin kaya ganito kainit ang ulo. Naglakad sila hanggang sa marating ang conference.
Hindi inaasahang panauhin ang inabutan doon ni Kendrick. Francine? Otomatikong nagsalubong ang kilay ni Kendrick tsaka nilingon si Sean. Gustong itanong ni Kendrick kay Sean kung ito na ba ang mahalagang panauhin na sinasabi nito sa kanya. Ngunit wala na si Sean doon. Akmang dadambahin siya ng yakap ni Francine nang pigilan ni Kendrick ang magkabilang kamay nito na lumapat sa kanya. What are you doing? Bakasang matinding galit sa tinig ni Kendrick tsaka binitiwan ng kamay ni Francine. Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre na-miss kita, gusto kitang makasama, makausap. Nakangiting saad ni Francine tsaka akmang yayakap pero umatras si Kendrick. Stop acting like that. It's not funny, Francine. Umalis ka na dahil wala akong plano makipagbulahan. Seryosong saad ni Kendrick. Akmang maglalakad na si Kendrick palabas nang mahigpit na yakap mula sa likod ang nagpatigil sa kanya, kasabay ng malakas na hikbi ni Francine. Hindi mo pa din ba ako napapatawad? Hindi ko naman ginusto yun. Aksidente ang lahat, Kendrick. I love you so much. Luha ang saad ni Francine. Walang emosyon na inalis ni Kendrick ang pagkakapulupot ng kamay ni Francine sa kanyang bewang, tsaka ito humarap. Paano ba sabihin ang hindi ko sinadya? Paano ba yun gawin? Sarkastikong saad ni Kendrick habang salubong ang kilay. Nahuli ko kayo while doing that thing. Tapos yun ang sagot, hindi mo sadya. You expecting me na okay lang ang lahat after that? Francine, I'm already moved on. Huwag ka nang bumalik pa, pwede ba yun? Kasi kung tatanungin mo ko kung mahal kita, oo, mahal kita. Pero noon, but it's too different now. It's been 6 years mula nang huling pagkikita natin. Kaya wala na akong nararamdaman para sa'yo. Umiling si Francine, tsaka tinitigan si Kendrick at ganoon na lamang siya nito kabilis na nahagkan. Sa hindi inaasahan, may nakakita ng pangyayari na iyon. Ngunit tila walang pakailam si Francine habang rektang nakatingin sa babaeng ngayon nang gigilid ang luha. Hindi binitiwan ni Francine ang labi ni Kendrick kahit pa pinagtutulakan na siya nito. Halos mapaatras si Francine ng 4 na hakbang nang itulak siya ng malakas ni Kendrick. Iniamba ni Kendrick ang palad niya para sana bigyan ng sampal si Francine sa kawalan ng paggalang nito sa kanya. Sa kabila ng nag-iigting niyang panga, pinigil niya ang sarili niya na masaktan si Francine dahil babae iyon. Stay away from me! Mabibigat na saad ni Kendrick, tsaka inirapan si Francine. Nagmamadali itong bumalik sa kwarto kung saan naroon si Celestine pero wala siya doong inabutan. Sir, ano pong nangyari? Bakit po kayo nagmamadali? Nag-aalala si Sean nang salubungin si Kendrick. Nagmamadali ito sa paghakbang. Ikaw ang madadali sa akin, oras na hindi ko nakita si Celestine. Dahil sa kapangasan mo, nilayasan tuloy ako. Nanggagalaiting saad ni Kendrick. Po, akala ko po nagkausap kayo. Galing po siya sa conference, sir. Ngiwing saad ni Sean na ikinatigil sa paghakbang ni Kendrick. Anong sabi mo? Bakit mo siya pinapunta dun? Malakas na sigaw ni Kendrick. Nag-iisip ka ba? Nag-iigting ang bagang ni Kendrick sa inis, tsaka padarag na binitiwan si Sean. Malalaking hakbang ang pinakawalan ni Kendrick hanggang sa makarating siya sa parking. Para siyang tuliro, halo-halo ang emosyon na nararamdaman niya. Nag-aalala siya na baka kung ano ang nakita nito o kaya ay kung bakit ito umalis nang walang paalam. Mas binilisan pa ni Kendrick ang pagdadrive sa kotse, ngunit talagang hindi sumasang-ayon sa kanya ang swerte. Naipit kasi siya sa traffic at talaga namang kahit sunod-sunod ang pagbusina niya, wala talagang usad ang daan. Damn! Magdodonate na ba ako sa mga gobyernong tiwali na to? Anong klaseng highway to? Inis na saad niya sa kanyang sarili. Come on! Kung kailang paubos na ang pasensya niya, tsaka pa lumakad ang traffic, talaga namang nag-overtake siya sa mga kotse na nasa unahan niya. Wala na siyang pakailam kahit pamagasgasan niya ang mga iyon dahil ang mas mahalaga, makita niya kung nasaan si Celestine. Sa university siya unang lumapag. Din kaagad ang una niyang inusisa. Ngunit tulad kung anong oras dumating kanina sa building niya si Celestine, ay ganong oras din daw ito umalis. How about that young boy? Si Dexter ang tinutukoy ni Kendrick. Nagkating daw around 2:30. Saad ng din na ikinangwi ni Kendrick. Mas maghigpit pa kayo sa students. Hindi ko gustong madinig ang bagay na yan. Hindi niya gusto dahil malaki ang posibilidad na magkasama ang dalawa
at iyon ang hindi niya gustong madinig. Muling sumakay si Kendrick sa kotse niya dahil baka nakauwi na si Celestine. What the? Salubong ang kilay niya. Umaangil ang kotse niya nang iparada sa tapat ng gate ng mansyon niya kung saan naroon nga si Celestine kasama si Dexter. Padarag niyang binuksan ang pinto ng kanyang kotse tsaka bumaba doon. Inantay din naman ang dalawa na makababa siya. What do you think you're doing? Bakas ang galit sa tono niya habang nakatingin kay Dexter. Bumaba pa ang kanyang paningin sa kamay ng lalaki na nakahawak kay Celestine. Let her go. Nagbabanta ang tinig ni Kendrick pero umiling lang si Dexter. Pero nagngit-ngit lang sa galit si Kendrick tsaka sapilitang kinuha ang kamay ni Celestine. Let's go inside. Malamig na saad ni Kendrick tsaka akmang hahatakin si Celestine pero hinawakan ni Dexter ang kanilang braso kaya't nahinto sila. Malamig ang tingin na ipinukol ni Kendrick kay Dexter kaya't kaagad na nabasa ang takot sa mukha nito. Gusto mo ba talaga akong kalabanin? Siguruhin mong matatag ang tuhod mo dahil na ayaw kung may humahawak sa pag-aari ko. Banta na saad ni Kendrick tsaka inalis ang kamay ni Dexter. Bitiwan mo nga ako. Galit na saad ni Celestine nang makapasok sila sa gate. Medyo malayo-layo na din ang nalakad nila. Anong pag-aari? Kahit kailan hindi mo ako naging pag-aari. You are mine. I marked you a while ago, I eat you. Did you remember that? Giit din ni Kendrick. Kung natural na pag-uusap lang nila ito, ay baka pinamulahan na si Celestine dahil sa sinabi ni Kendrick. Pero ngayon ay kailangan niyang isantabi lahat yun dahil galit siya. Tahimik, hindi ako magiging sayo. Dun ka na sa Francine mo. Total, enjoy na enjoy ka naman sa pakikipaghalikan sa kanya, hindi ba? Galit na saad ni Celestine na ikinatawa ni Kendrick. Napatalikod pa nga siya dahil may kaunting kilig na kumurot sa kanyang puso. What the? Are you jealous? Ngingisi-ngisi na saad ni Kendrick. Pagbalik niya ng paningin niya ay si Celestine naglalakad na ito palayo sa kanya. Wait, hey, baby girl. Habol na saad ni Kendrick pero hindi siya pinakinggan ng dalaga. Kaya't kinailangan pang hawakan ni Kendrick ang pulsuhan ni Celestine para pigilan ito sa paghakbang. Wala akong feelings doon. Binigla niya lang ako, no? Tsaka anong enjoy? Sa'yo lang ako nag-enjoy, no? Mahaba ang uso na saad ni Kendrick. Dapat nga akong magselos eh. Nagpapahawa ka sa pangit na yun. Pero nginisihan lang siya ni Celestine ng sarkastiko. Tsaka binawi ang kamay nito sa pagkakahawak ni Kendrick. Selos your ass. Ikaw dapat ang magpatibay ng tuhod. Saad ni Celestine. Tsaka tinadyakan ng tuhod ni Kendrick dahilan para malukot ang mukha nito dahil sa sakit. Wait, baby girl! Saad ni Kendrick habang naghihilot ng kanyang tuhod pero hindi na siya pinansin pa ni Celestine. Oo nga, kakaiba nga siya. Kakaiba siyang tupakin. Ngiwing saad ni Kendrick sa kanyang sarili. Sir, nagkita na po ba kayo ni Ma'am Celestine? Bungad ni Myrna nang salubungin si Kendrick. Tawagan mo si Sean Manang. Sabihin ninyo, magbakasyon na siya sa Paris nang walang dala na kahit ano. Gusto kong maging miserable din ang sapitin niya tulad ng dinadanas ko ngayon. Masama talaga ang loob na saad ni Kendrick tsaka padarag na pumasok. Umakyat ito sa kwarto ni Celestine. Tin, come on. Talk to me please. Masuyong saad ni Kendrick pero hindi siya pinansin ni Celestine. Hay, ano bang dapat kong gawin? Umalis ka. Huwag kang magpapakita sa akin. Napabuntong hininga si Kendrick. Magiging masaya ka ba dun? Kung oo, sige, bibigay ko. Samantala para namang kinain ng guilt si Celestine. May mga what if pa sa isip niya. Nag-shower siya. Nagbaka sakali siyang mawawala ang nararamdaman niya. Hanggang sa sumapit ang kinabukasan, maagang nagising si Celestine dahil sa gutom. Dahil sa hiya kay Kendrick, hindi na niya nagawang kumain. Inaasahan niyang makikita niya sa sala si Kendrick. Ngunit si Francine ang kanyang inabutan, kaya't binalot siya ng kaba. Kaba na baka ito na ang pinili ni Kendrick dahil sa pag-iinarte niya. Gusto niya daw po kayong makausap. Ani Myrna. Sige, kahit sa labas na lang siguro. Ani Celestine, tsaka nanguna palabas. Sa teres sila nagharap. Nagdala lang sandali si Manang ng mainit na kape dahil nga hindi nag-aalmusal si Celestine. I am Celestine. Magalang na saad ni Celestine, tsaka inalok ang kamay kay Francine. Pero hindi ito tinanggap ng babae. Yeah, I know you.
Umikot ang mata ni Francine. Ikaw pala yung kinababaluan ng ex ko. Kaya naman pala parang asong nauulol kahapon dahil nag-inarte ka. Ngising saad ni Francine. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko naman nababawiin ang taong minsang tinapon ko na. Hindi ka man lang nakaramdam ng pag-aalangan, lalo sa edad at estado nyo. Dinig ko, inaanak ka nga daw niya eh. Nawala tuloy ang pagiging kalmado ni Celestine. Hindi ka na nga bumabawi ng minsang tinapon mo na dahil alam mong hindi na siya babalik sa'yo. Alam mo miss, whoever you are, hindi naman lahat ng tao na gusto mong tapakan, matatapakan mo. Sa'yo na nga nanggaling na hindi ka na bumabawi. Pero ano yung ginawa mo kahapon? Pinakita mo pa sa akin kung paano mo siya halikan. Gayong alam mo naman pala kung sino ko. Nakaka-proud lang na kahit palapalay ang lumalapit sa manok ko, hindi kanya tutukain. Alam mo kung bakit? Dahil alam niyang may magmamay-ari sa kanya na kaya siyang pakainin at alagaan ng tama. Stop your nonsense, Coach. Yeah, hindi din naman ako pumunta dito dahil gusto ko. Pumunta ako dito dahil sa utos ni Kendrick bago siya umalis. At inaamin kong ako lang ang may gusto sa kung anong nakita mo. Kikembot-kembot itong naglalakad-lakad palabas sa teres. Parang nanghina si Celestine sa kanyang nalaman. Bago umalis? Hindi kaya umalis na siya ng bansa? Nasabi ni Celestine sa sarili. Nang mga sumunod na araw, talagang naging balisa siya kakaisip. Ipinagtapat niya din kay Dexter ang tunay niyang nararamdaman. Batid niya naman na masasaktan ito, ngunit ayaw naman niyang paasahin ng binata. Sana maging masaya ka sa piling niya. Nakangiting saad ni Dexter, kahit bakas ang lungkot dito. Naging matalik din kasi silang magkaibigan. Sadyang hindi lang kayang pantayan ni Dexter ang isang kamara dahil wala pa siyang napapatunayan sa buhay. Palagi kang mag-iingat, lalo at mawawala na din ako sa tabi mo. Tipid nang umiti si Dexter. Dumating na kasi ang scholarship nito sa Amerika matapos pumasa sa Harvard University. Good luck, sana magkita pa tayo. Sana sa pagkikita nating yun, kasama mo na ang para sa'yo. Ani Celestine. Dahil sa pag-alis ni Dexter, ay mas lalong lumungkot si Celestine. Mas lalo niyang naramdaman ng pangungulila kay Kendrick, kaya naman isang gabi, nagdesisyon siyang uminom ng alak para naman kahit papaano, lumalim sana ang kanyang tulog. Miss, baka naman pumapasobra kayo sa pag-iinom. Saad ni Mirna nang puntahan si Celestine sa kwarto. Pagagalitan po kami ni Sir. Pagagalitan? Wala na ngang pakialam sa akin ng matandang yun. Mangyak-ngiyak na saad ni Celestine. Naku ma'am, kung alam nyo lang po, araw-araw ay tinatanong noon ang kalagayan ninyo. Kung malalaman niyang nagiinom kayo, baka kahit nasa kalagitnaan siya ng business trip niya ay umuwi yon. Nag-aalalang saad ni Mirna. Napatigil si Celestine, tsaka tumingin kay Mirna. Hindi siya umalis ng bansa? Bigla ay parang bata na saad ni Celestine. Hindi po, nasa Batangas lang si Sir. Saad ni Mirna, na sa katunayan ay nasa bulsa ang telepono habang nakikinig si Kendrick sa linya. Napapangiti pa nga si Kendrick nang malaman niyang gumana ang kanyang plano na magpamiss kay Celestine. Ngunit kaagad din na nawala ang pagkakangiti ng binata nang madinig niya ang sunod-sunod na paghikbi ni Celestine. Manang! Malakas na palahaw ng iyak ni Celestine na ikinataranta ni Kendrick. Sabihin niyo na po na umuwi na siya. Nabati na kami. Na namimiss ko na siya. Miss, kumalma po kayo. Babalik naman po si Sir. Tama na po ang inom. Pasado 1:00 na ng madaling araw. Medyo nahimasmasa na din si Celestine nang makadinig siya ng malakas na kaluskos. Naroon pa din ang hilo at panghihina ng katawan niya, kaya hindi niya iyon masyadong inintindi. Pikit ang mata ni Celestine nang maramdaman niya ang dahan-dahang paglubog ng kama. Para bang may ibang tao na nakahiga doon maliban sa kanya. Pero masyado siyang inaantok, dulot pa din ng alak. Nararamdaman niya ang kamay na gumagapang sa kanyang braso. Did you miss me? Kasabay ng bulong sa kanyang tenga, kaya't napilitan si Celestine na buksan ang kanyang mata. Bumungad ang gwapong mukha ni Kendrick kay Celestine. 1 pulgada lang ang layo ng mukha nila sa isa't isa. Keng? Nauutal ang garalgal na tinig ni Celestine dahil nga kagigising lang nito. Nang masiguro ni Celestine na si Kendrick iyon, mahigpit niya itong niyakap. Buong akala kasi talaga ng dalaga. Iniwan na siya nito. Hindi inalintana ni Celestine kahit pa tumatama sa katawan ni Kendrick ang harap niya.
Bukod kasi sa silk na pantulog nito, wala na siyang panloob pa. Luha ang mata ni Celestine kaagad ang bumungad kay Kendrick nang bumitaw ito ng yakap. Stop crying. Pagpapatahan ni Kendrick dito. Akala ko umalis ka na eh. Akala ko iniwan mo na ako. Damn baby, I can't do that. Nasabi ni Kendrick, tsaka hinaplos ang pisngi ni Celestine para punasan ng luha. Kaya ko magtiis nang hindi ka makita dahil yun ang nais mo. Kaya kong itago ang totoong nararamdaman ko pero hindi ko kayang iwan ka. Hindi ko gagawin yun. I can't let you go. Bulong niya kay Celestine. Naging malalim ang pagtitinginan nila sa isa't isa hanggang sa dahan-dahang dampian ng halik ni Kendrick si Celestine. Tumugon naman ito kaya't naging mas mainit ang kanilang tagpo. Idagdag pa ang kamang kinasasadlakan nila na alam nilang nasa komportable silang pwesto para gawin ang bagay na iyon. Malakas ang kaba habang inaalis ni Kendrick ang saplot ni Celestine. Mahal kita, Ninong. Saad ni Celestine. Noon pa man kasi talaga'y may paghanga na siya sa lalaki. Yun nga lang, masyadong alanganin ng lahat. Pero ngayon ay handa na si Celestine na harapin kung sino man ang magtatanong sa relasyon na mayroon sila. Mapaghanap kung halikan ni Celestine si Kendrick, kaya't minabuti ni Kendrick na hawakan ang mukha ng dalaga para mapalalim nila ang kanilang halikan. Napangisi si Kendrick nang tagumpay nilang magawa ang bagay na iyon. Tagumpay nilang narating ang dulo. Bagaman nagkaroon na ng opisyal na relasyon sina Kendrick at Celestine, ay nagdesisyon pa din sila na makapagtapos muna si Celestine bago ang lahat. Hello? Ani Kendrick nang sagutin ang linya. Sakay siya ng kotse para pumunta sa university. Ngayon kasi ang graduation ni Celestine. Sir, hindi pa din po ba ako pwedeng makauwi? Mangyak-ngiyak na saad ni Sean sa linya. Nasa France kasi ito at siya ang inatasan ni Kendrick na mag-asikaso ng ibang business niya doon. Sir, 2 years na po ako dito. Graduating na po si Miss Celestine. Maawa naman po kayo sa akin. Let me think. Mamaya na lang tayo mag-usap. May mahalaga pa akong gagawin. Nagsusungit na saad ni Kendrick tsaka pinatay ang linya. Nag-cross arm siya tsaka itinuon sa dinaraanan ng kanyang paningin. Salubong ang kilay dahil hindi siya in-inform ni Celestine tungkol dito. Nang makababa siya ng kotse, kaagad siyang naglakad papunta sa malaking gym kung saan naroon ang karamihan. Mas nagsalubong pa ang kilay niya nang mamataan niya si Celestine na kausap si Dexter. Kailan pa dumating ang kupal na yun? Naibulong niya pero tulad nga ng sabi ni Celestine, kailangan niyang pigilan ang emosyon dahil hindi naman siya nito ipagpapalit sa kung sino. Bukod doon, engaged naman na sila. Tumikim si Kendrick tsaka niluwagan ang tie na nasa leeg niya para makahinga siya sa kanyang nakikita. Naglakad si Kendrick palapit kay Celestine tsaka niya ito inakbayan. Gulat na gulat si Celestine nang siya ay makita. Why? Did you expecting someone? Nakataas ang kilay na saad ni Kendrick. Nabaling ang tingin niya kay Dexter. Ngumiti naman ang tipid si Dexter. It's nice to see you here, Mr. Camara. Sinserong saad ni Dexter. Ngumiti din pabalik si Kendrick. Ako hindi. Bulong ni Kendrick sa kanyang sarili. Una na ako. Congrats again. Ani Dexter matapos ay umalis na din. Tinapos din nila ni Kendrick ang program pero tahimik lang ang binata. Napapansin kong kanina pa ganyan ang mukha mo. May problema ba? Ani Celestine nang nasa kotse na sila. Wala. Nakakatuwa lang na hindi ko alam ang graduation day mo. Tapos makikita ko pang may iba kang kausap. Tuwang-tuwa ang kalooban ko, Celestine. Mabilis ang pagdampi ng halik sa labi ni Kendrick ang ginawa niya para wag na itong magalit. Nandun din kasi ang driver kaya hindi sila pwedeng maglambingan. Ayoko lang namang maabala ka eh. I asked you last week, di ba? Sabi mo tambak ang mga meetings mo. Gipit ang sked mo kaya hindi na kita sinabihan. Diyos ko, Celestine. Kaya kong i-cancel ang lahat pag ikaw na ang usapan. Galit na saad ni Kendrick. Sorry na. Nanunuyong saad ni Celestine. No, ibang sorry ang gusto ko. Naglalambing na saad ni Kendrick na ikinatawa naman ni Celestine. Alam niya kasi kung anong klaseng sorry ang nais ni Kendrick. I am so proud of you. Sa gitna ng mga trials sa buhay mo nakapagtapos ka pa din. Masuyong saad ni Kendrick. 9:00 na ng gabi. Simpleng celebration lang ang ginawa nila, yung silang dalawa lamang. Siyempre,
Hindi ko naman makakayanan lahat ng yun kung wala ka. Nakatanaw sila sa maliwanag na buwan habang hawak sa kanilang kamay ang wine. Lahat ng achievements na meron ako, lahat ng mga bagay na nangyari sa buhay ko ay dahil yun sa'yo, Kendrick. Sandali niyang inilapag ang wine na hawak niya tsaka ikinawit sa batok ni Kendrick ang dalawa niyang braso. I am so lucky to have you, Ninong. Nagbibirong saad ni Celestine na ikinasimangot naman ni Kendrick. Stop calling me like that. I'm not your Ninong anymore. Depensa ni Kendrick. 22 na si Celestine habang 33 naman si Kendrick. Naku, nag-inarte pa. Kahit naman tawagin kitang Ninong walang maniniwala. Para kang vampira, hindi ka tumatanda. Tumingkayad siya para bigyan ng magaan na halik si Kendrick. Humaba ang uso nito nang bumitaw kaagad si Celestine. Baby, nagpapakyut na saad ni Kendrick. I want you tonight. Diyos ko, Kendrick, araw-araw, gabi-gabi inaangkin mo ko. Ngayon ka pa ba naman magpapaalam? Huwag mo namang lakasan, baka may makarinig sa'yo. Saway ni Kendrick, tsaka niyakap ang maliit na bewang ni Celestine. Bakit? Huwag mong sabihin na inaalala mo ang kahihiyan mo. Wala kang pakailam, kahit pa sinong makakita sa'yo basta makahalik ka lang. Stop that, baby. Ani Kendrick, tsaka tinakpan ang bibig ng nobya. Napuno ng tawanan ng gabing yun. Matagal-tagal na din kasi silang hindi nagkakaroon ng quality time sa isa't isa. Dahil nga busy si Kendrick sa business, habang si Celestine ay sa kanyang graduation. Gusto mo ba ng magarang kasal? Maya-maya ay naitanong ni Kendrick. Tapos ka na sa pag-aaral mo, kaya siguro naman tapos na din ang mahaba-habang pag-aantay ko. Kahit naman gaano pa katagal na mag-antay, ikaw at ikaw lang ang nanaisin kong pakasalan. Pero kung maaari, tahimik na pagdiriwang lamang ang gawin natin. Ayaw mo bang ipagsigawan sa mundo ang pag-iibigan natin? Hindi ganun ang ibig sabihin nun. Alam mo naman na hindi ako mapaghangad na tao. Marunong ako makontento, kaya't hindi ko kailangan sa aking buhay ang magarang kasal. As long as ikaw naman pa din ang aking magiging husband. Naging napakasarap sa pandinig ni Kendrick ng mga binitiwang kataga ni Celestine. Para itong humahagod sa kanyang kaibuturan. Napakapuro ng babaeng itinatangi niya. Walang susukat sa pagmamahal ni Kendrick para kay Celestine. Kaya't gustuhin niya man na sa Cathedral Church ikasal, sakay ng Mercedes niyang sasakyan tulad ng pangarap niya noon. Kinalimutan niyo ni Kendrick para sundin ang nais ng nobya. Simpleng kasalan lang sa mansyon ang naging pagdiriwang. Sila-sila lang din tulad ng request ni Celestine, lalo't hindi pa ito sanay makihalubilo sa mga matataas na tao. Kapalit naman noon ay nirequest ni Kendrick na dumalo si Dexter sa kasal nila para ipamukha daw dito kuno na siya ang pinili ni Celestine kahit na may nobya na si Dexter. Lumipas pa ang mga taon, naging katuwang ni Kendrick si Celestine sa kanilang negosyo, pero sinisiguro nito na hindi nila napapabayaan ang kanilang mga anak. 7 taon na ang panganay nilang si Cairo, habang 6 naman ang pangalawa na si Kyra at 3 taon ang pangatlo na si Kennedy. May kanya-kanyang sitter ang mga ito, lalo at dinadala na naman ni Celestine ang pang-4 nilang anak na magwawalong buwan na. Talagang hindi mapigil si Kendrick ang kanyang pagkahilig kay Celestine. Bumili pa nga ito ng sariling chopper para daw makakauwi siya oras na mamiss niya si Celestine, tulad na lamang ngayon. Mula pa sa Palawan si Kendrick. Nang malaman niyang namimiss siya ni Celestine, umuwi siya kaagad. Hindi niya malang naisip na hindi siya maaaring sumiping dahil buntis ito. Baby, mag-diet ka na. Ikaw lang na naman ang nahihirapan eh. Ani Kendrick habang nasa hapag sila. Masama ang loob nito dahil paglulutuin lang pala siya ni Celestine. Naging hobby na kasi ni Celestine na magpaluto sa asawa sa tuwing magbubuntis ito. Gusto mo bang mag-diet din si baby? Singhal ni Celestine kay Kendrick. Nakatanaw lang ang 3 magkakapatid sa kanila. No, hindi naman ganoon ang intensyon ko. Alam mo namang malapit na naman ang kabuwanan mo. Makakain mo naman lahat ng luto ko kapag nanganak ka na eh. Paliwanag ni Kendrick, pero masama lang siyang tinignan ni Celestine. Anong sabi mo? Makakain ko lahat kapag nakapanganak na ako? Nakataas ang kilay na saad ni Celestine. No, it's a big no. Alam mo kung bakit? Kasi may mag-iinarte na naman dyan. Magsasabi ng I want you baby tapos ang ending, naglilihi na naman ako, buntis na naman ako.
Irap na saad ni Celestine. Napakamot si Kendrick sa ulo. Ang lagay ay parang mas matanda pa ito kung singhalan siya. Kung sa bagay tama naman kasi ang mga sinabi ni Celestine. Ang maangkin ng asawa ang naging bisyo ni Kendrick. Wala din namang problema dahil kahit 4 na dosena pa ang maging anak nila, kaya naman itong buhayin ni Kendrick. Masuyong umiti si Kendrick tsaka niyakap mula sa likod ng asawa para palamigin ang ulo. Sige na, kainin mo na lahat ng niluto ko. Huwag ka nang magalit, please. Kasalanan ko ba kung maging drugs kita? Ikaw ang hinahanap-hanap ko eh. Binaliw mo ko kaya hindi mo ko masisisi. Patunay iyon ang tapat na pagmamahal ko para sa'yo. Bulong ni Kendrick sa tenga ni Celestine. Palibhasa'y alam na alam ni Kendrick kung paano pakakalmahin ng asawa. Basta, don't forget to control yourself po. Pahabol pa ni Kendrick. Pagsabihan mo din kasi yan na mag-control. Nakangiti na saad ni Celestine tsaka tinuro ang short ni Kendrick. Dumadating man sa punto na halos kagalit nila ang mundo, hindi pa din naman nila nalilimot kung paano sila pinagbigkis ng panahon. Nagkaroon man ng maliit na argumento ay hindi nila hinahayaang lumaki yun dahil palagi nilang inaalala na sila ay mag-asawa, na ang mag-asawa dapat ay iisa.